test natin gagawin ngayon, ito ay similar dun sa gagawin mo sa LTO dito sa Lipa, no? Unang-una mo gagawin dun, Ron, ay mag-i-exam ka, no? 60 random question, so mag-review ka dun sa Karwahe, no, sa YouTube. 3 version yung Tagalog, 2 version yung English. So yan, kaya natin nire-recommend yan si Karwahe dahil marami na tayong estudyante na yan ang ni-review at awa ng Diyos naman lahat sila ay pumasa, no? So review lang, and then after mo mag-exam, magdadrive ka ng actual doon. Okay, so pag nasa practical ka na, and then kapag tinawag ka na ng evaluator at ibinigay na sa iyo ang susi, pupunta ka na doon sa kotse. Ulang-ulang mong gagawin, adjust ng upuan, tamang hawak sa manibela, huwag kalimutan mag-lock ng door pag nandito na si evaluator, seatbelt, adjust ng side mirror, no? Okay, so minsan kasi pag halimbawa sinabi na ni evaluator, sige, move na tayo, nakaharap ka na naman dun sa tatakbuhan mo, sulyapan mo muna si Sir Evaluator, baka mamaya hindi siya nag-seatbelt. Kasi minsan, subukan ka kung gaano ka ka-responsabling driver, no? Kasi bilang driver, responsibilidad nating paalalahanan ang ating mga pasahero na mag-seatbelt para sa kanilang safety. Okay, and then pag nag-move kayo, so dahil patag naman yon, papak mo lang si brake, lagay si drive, release si handbrake, and then bitaw lang sa brake. Bago ka gumalaw, yung mata mo, pakita mo na nasulyap ka muna sa surrounding mo. And then bago magtulay, Ron, mayroong nakalagay na stop, no? Stop sign. So tigil ikaw, siguro mga 3 to 5 seconds, and then move ulit, ahon sa bridge. Pagbaba mo ng bridge, may pedestrian. Okay, so ngayon, after ng pedestrian, after mong tumigil doon, bago magdulo, signal, no? Tapos kakaliwa ka kasi. Kakaliwa kang ganon, tapos titigil, aatras dahil babalik ka sa kabilang side kasi yung dadaanan mo doon may gutter, kumbaga hinati ng gutter yung kalsada, no? Yung kanilang maneuvering side. Ngayon pag atras mo, huwag kalimutan mag-hazard, pagtigil, signal kaliwa, drive, tapos forward, and then yon, after mong makaliko, makabalik, makaturn, mayroon uling pedestrian, tigil uli. Tapos yon, after ng pedestrian, mayroon kang dadaanan lang doon ng mga cones, no? Yung mga cone na nakalagay doon, mga obstacle yun ng motorcycle. After noon, may madadaanan kang yellow box, no? Intersection. So tigil ka uli doon. After ng yellow box intersection, may pedestrian ulit. Ngayon, nakasignal ka na noon kasi kakaliwa ka. Pag kaliwa mo gano'n, may nakaparadang tricycle dito, motor. Titingnan mo yung gutter sa kaliwa. Pag kaliwa mo gano'n, dahan-dahan ka lang naman nun. Halos more on brake control ka lang. Hindi ka na nagagas doon, ano? Kasi patag naman yon. Pag kaliwa mo gano'n, alam mong tatama ka sa tricycle, atras. Diba, sumagat ka sa kaliwa ang manibela. O, pahabang umatras, ino-opposite mo ang iyong manibela. No? Titingin sa likod. Tandaan lagi, kapag umaatras, ang mga mata ay nasa side mirror at saka sa rear mirror. Ano? O di kaya lumingon ka, no? Okay, so ngayon, lumayo na ang unahan mo doon sa tricycle, tigil ulit, kakaliwa ka ulit sagad, titingnan mo ang gutter mo, ha, yung pagka lumiliko ka. Ngayon, pag ganun mo, ay sagad ka naman doon, may pader, aatras ka ulit. Ang goal mo kasi doon, Ron, ay maituwid mo siya ulit, maiharap mo siya sa bridge kasi iaatras mo siya doon sa pinanggalingan mo. Na, atras lang naman na diretso yon, pag tuwid mo ganun nakaharap ka sa bridge. Atras ka lang dahan-dahan, tingin ka lang left and right, no? May guhit naman siya. So kailangan hindi naapakan ng guhit, no? Kailangan may spacing ang gulong mo sa guhit. Ngayon, kung walang ganito ang kanilang kotse, pwedeng ang gawin mo, bago ka umatras, i-adjust mo pababa ang iyong side mirror para makita mo yung guhit, ano? Okay, sige. Tapos ang tigil mo naman nun, may katabi ka namang kotse, yung manual nila, yun, side mirror to side mirror lang.